Before we start po, let's pray. Tayo po manalangin. Father God, thanks so much for this afternoon that you have given us this opportunity and you have called us in this place to hear the very words of God. And nawa ang mga bagay na ito ay maging means of grace so that everyone will be edified and encouraged, O God, sa kanilang paglalakad bilang isang Kristiyano. At pinagkakatiwala ho namin ng preaching na ito. Magbukas ng isip, magbukas ng puso. At sa mga hindi pa kumikilalang narito ay makakilala at maborn again sila mula sa mga preaching na ito. Kaya ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. It is a great privilege, no, mga kapatid, dito po sa SABC na magamit po sa inyo for this afternoon. Bagaman it is my first time na makakapag-preach sa inyong pulpit o dito sa inyong church, nawa ay magamit po ako ng Diyos for the glory of His name. So, nakita niyo naman po kanina yung title ng ating preaching for this afternoon. Put on the new self. Sabi po yan sa Colossians. So, kung meron po kayong dalang Biblia, ay pwede po kayong makibuklat sa akin at basahin po natin sa Colossians chapter 3, verse 12 to 17. So, babasahin ko po sa English, sa ESV. At ganito po yung mababasa natin. Sabi po dito, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgive you, as you must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in the word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So dito po, sa pang-araw-araw na buhay natin, maiba-ibang uri ng kasuotan ayon sa okasyon. Pang-informal or casual na may kaayusan or yung tinatawag pong smart casual, at sa mga professional at pang-trabaho, yung business casual po and then business formal. At sa mga panahong nandun po kayo sa mga panggabing okasyon, mapapansin natin yung mga damit na sinusuot, yung cocktail attire, semi-formal or black tie. Sa pinaka-formal naman ay yung tinatawag po na white tie. So hindi ko po nasusuot yung mga kadalasan ng mga damit na yon or mga formal dress na yan or attire. Pero masasabi natin dito po sa preaching na ating pag-aaralan or ipipreach ko, gaya ng pananamit na may nararapat, gaya ng mga pananamit na yan, may nararapat ding isuot ang isang Kristiyano. Hindi po panlabas lamang, kundi isang spiritual. Dito po sa binasa po natin, ipiniliwanag ni Apostol Pablo sa iglesia ng Colosas ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo, na sila ay buhay na kay Kristo at ang kanilang buhay ay nakaugat na sa Kanya, batay sa Kanyang ginawa para sa kanila. Kaya dito po sa mababasa din natin sa Colossians chapter 2 bilang patunay, sabi po dito, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful works of God, who raised Him from the dead. And you were dead in your trespasses, and the uncircumcision of the flesh God made alive together with Him, and having forgiven us all our trespasses, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demand. This He set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him.
So kaya maliwanag po na oras tayo na kumilala na kay Kristo at sumampalataya na sa Kanya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Meron na ho tayong bagong identity. So kaya kasabay nito, binalaanan niya sila laban sa legalismo. Isang relihiyosong pamumuhay na hiwalay sa biyaya ni Kristo kung saan ang pagsunod ay hindi nakabatay sa Ebanghelyo kundi sa gawa lang ng tao. Kaya after niyang sabihin yung mga bagay na ito, mababasa din natin na mula sa indicative kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanila, sa kabanata or sa chapter 1 and 2, dumako si Pablo sa imperative sa chapter 3, kung paano sila dapat mamuhay bilang mga taong buhay na kay Kristo. Mababasa natin ang kanilang focus at pagsisikap na ngayon bilang identified na kay Kristo. Sa verse 1 to 4, mababasa natin, sinabi dito na if then you have been raised with Christ and seek the things that are above and where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. So kaya dito maintindihan natin na matapos niyang i-challenge sila, no? Pagkatapos niyang i-challenge sila na patayin o i-mortify or ipaalis ang mga bagay na dapat hubarin. So in a negative sense, sa verse 5 and 9, na kung saan ay ang remaining sins na buhat sa lumang way of life, kumbaga sa nagsusuklay ay may mga sabit na dapat tanggalin. Tapos ay sa tuwing natatangay at nadadaya pabalik sa lumang pagkakilanlan, nahuhulog sila sa makasalanan at maling pamumuhay. Ang taong namumuhay sa lumang pagkatao ay katangian ng mga children of disobedience na kung saan ay parating sa kanila ang puot ng Diyos. Yun yung mababasa natin sa verse 6. No, that sabi sa verse 5, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and covetous, which is idolatry. And then yun nga sabi sa verse 6, on account of this, the wrath of God is coming. So kaya mga kapatid, nagpapakita na hindi kalooban ng Diyos na manatili sa gawi ng kanilang lumang pagkatao. Isang buhay na pinamuhay nila noon. Kaya sa verse 7, yun yung sinabi ni Apostol Pablo dito, that in this you too once walk when you were living in them. At pagkatapos sabihin niyon ay dito makikita naman natin na tinuruan niya sila ng mga katangiang dapat isuot. So in the positive sense, ang mga katangiang nakaugat sa kanilang bagong pagkakinanlan kay Kristo. So kaya ito po yung title ng ating preaching, that you must put on the new self. Kaya sa verse 10, mababasa ho natin, sabi dito, kung paanong ikaw bilang Kristiyano, tayong lahat ay kailangan nating i-put off yung ating lumang pagkatao. We should have put on yung ating new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its Creator. So kaya, ang mga katangiang dapat isuot ay yung nanggagaling sa kaalaman na yon, ayon sa larawan ni Kristo. So ang kaalamang ito ay mula sa katotohanan ng buhay na ang ating tinatahak ay dapat umayon sa kasakdalan ng larawan ng Diyos. Isang malinaw na pagtukoy sa pagiging kawangis ni Kristo sa katwiran at kabanalan. So tandaan natin, nasira yung image of God. Kung naalala niyo si Adan at Eva, when the time na pinagkatiwalaan sila ng Diyos sa Garden of Eden, ang tao ay maliwanag na galing sa Diyos, and siya po ay may image of God. And dahil nagkasala ang tao, yung bagay na yon ay nakurap. And then alam natin, that's why ang tao nagkakasala, that's why ang tao ay nagkaroon ng hangganan yung buhay niya, at ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Pero alam natin yung pangako na may darating na tagapagligtas. And kilala natin siya, at nangyari na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa sinumang sumampalataya sa Kanya,
Alam natin na i-restore ng Diyos yung bagay na yun na nasira buhat sa kasalanan. At kaya dito, maintindihan natin, ang mga bunga at virtue ng isang mananampalataya ay nakabatay, no, sa tatlong katotohanan. Unang-una, mababasa natin dito sa verse 12, put on then, as God's chosen ones. Take note, pinili ng Diyos yung mga Kristiyano. Pangalawa, yung sinabi dito na holy. We are pinaging banal na sa harapan ng Diyos. And then pangatlo, yung beloved. Minamahal ng Diyos ng lubusan. So yung mga tatlong katotohanan na to, ang bunga at virtue ng isang pananampalataya nakabatay sa mga ito. Kaya nga sabi po sa Expositor's Bible Commentary, ang panawagan ni Pablo ay nakabatay sa tatlong katotohanan ito. Ang mga mananampalataya ay pinili ng Diyos, banal, ibinukod ng Diyos para sa Diyos, at minamahal ng lubos ng Diyos. So di ba napakagandang isipin. Na-appreciate nyo ba yun na tayo ay minahal ng Diyos? Ang tatlong katawagang ito ay tumutukoy sa iisang dakilang katotohanan, ngunit sa magkakaibang aspeto. Ginamit ito sa lumang tipan para sa Israel upang ipakita ang kanilang pribilehiyong kalagayan. So it is a privilege. Isang kalagayan ngayon ay tinatamasa na rin ng mga Kristiyano bilang mga tagapagmana ng mga pribilehiyo ng Israel. So alam natin, no, na hindi na lang Israel, kundi it was expanded and it was fulfilled sa atin bilang church. So kaya dito makikita natin yung 5 katangiang dapat nating isuot. Sinabi po dito, so paano tayo ay tinawag ng mga pinili, banal at minamahal, compassionate heart. Ito yung mga bagay na dapat nating isuot. No, compassionate heart, kindness, humility, meekness, and patience. So ano-ano ba yan? So pag sinabi ho kasing mahabaging puso or compassionate, ito yung tao na may malasakit sa mga sugatan at wasakang buhay. Pangalawa, yung sinabi pong kindness or kabaitan. Ito po yung mga taong handang gumawa ng mabuti kahit hindi karapat-dapat ang tumatanggap. So dahil tayo ay nabiyayaan ng Diyos ng gantong buhay na binago, so it is also a good thing na dapat natin gawin na maging mahabagin din tayo or maging mabait din tayo sa ibang tao. So yung pagkakaroon din natin ng humility. Well, we are not proud to be humble. No, we cannot boast our humility, pero it is the gift of God sa atin. Kaya natin nagagawang maging mapagpakumbaba. So yung humility na to, pusong mapaglingkod at hindi mapagmataas. So yung kaawaan, meekness and gentleness, mahinahong pagtulong or paggabay sa pagbabago ng iba. And then yung pagtsatsaga, kahandaang magtiis at maghintay sa kabila ng kahinaan ng tao. So, aminado naman tayong lahat na may mga kanya-kanya tayong kahinaan. So, sa mga kahinaan natin na yan, so makakapagpatuloy tayo kung nauunawaan natin, naiintindihan natin ang mga kahinaan ng bawat isa. So, kaya mga kapatid, dahil ang ating pagkakilanlan ay na kay Kristo na, nararapat nating isuot sa buhay ang mga katangiang ito. So, kaya ang mga Kristiyanong virtue na ito ay hindi bunga ng sariling kakayanan. Hindi ito buhat sa sarili nating kagustuhan or kakayanan. So, nakakalungkot, may mga tao na pag nakakausap mo, they are boasting about their good virtues, yung mga gaganda nilang ugali. And then they are saying that dahil they are thinking of themselves, dahil sa sarili nilang kakayanan, kaya nila nagawa yun. Pero tayo, we are enabled na gawin yung mga bagay na ito dahil yun ay bunga ng gawa ng Diyos sa atin. So kaya nga sabi ng Reformation Study Bible, ipinakita ni Pablo ang mga mananampalataya bilang mga taong tinawag na magtaglay ng mismong character ng Panginoon. So kaya kung sino si Kristo, yun na yung mithiin natin. Ang bagong pagkatao sa talata or sa verse 10 ay hindi isang bagay na kailangang likhain ng mga mananampalataya sa sarili nilang lakas.
ang kanilang bagong pagkakilanlan na ipinagkaloob ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y higit pang mahuhubog habang mas kinikilala or nakikilala natin si Kristo sapagkat siya ang larawan ng di nakikitang Diyos at sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kaalaman. So kaya we can read that sa Colossians chapter 1 verse 15 bilang patunay po sa inyo. Sabi po dito, He is the image of the invisible God, the firstborn of all the creation. And then sa chapter 2 verse 3, yung isa pa, sabi po dito, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kaya kung tayo po ay namumuhay ayon sa mga virtues na ito, nahahayag at nabibigyan ng luwalhati si Kristo. So, kaya gaya ng bagong kasuotan, gaya ng bagong kasuotang isinusuot, kung paano ayaw natin sa mga luma. Siyempre, ayaw natin ng luma. Ayaw natin ng lumang bahay. Kaya nga yung church po namin sa Baliwag, kung nakapunta ho kayo doon in the first time, nung bago ho namin gamitin yon, talagang napakagulo, napakadumi. And then, pero yun nga, in God's providence at sa suporta ho ninyo ay na-renovate ho namin kahit papano and then gumanda siya. So, and o kaya naman po, ayaw din natin sa mga out of order na CR. Siyempre, pag out of order ang CR, hindi mo yan magagamit. Kaya yung CR na mabango, di ba? Yung CR na maganda, na, di ba? Comfortable talaga pag nagpunta ka. At isa pa, yung ayaw din natin sa mga, well, gumagamit kayo ng sapatos, syempre, lahat naman tayo gumagamit. Ayaw natin ng sirang sapatos. No? So, gusto natin yung bago. Kaya, isuot natin ang pagkakilanlan kay Kristo. At sundan siya sa pagiging mahabaging puso, sa kanyang kabaitan, sa kanyang kababaang loob, sa kanyang kaamuan, meekness or gentleness, at pagtitiyaga. Dahil ang lahat ng ito ay halimbawa na kanyang ipinakita din naman na dapat nating ipamuhay at gayahin. At kung naghahangad kang maging epektibong Kristiyano at maging attractive, I'm not saying yung pagiging attractive sa mga babae or sa lalaki, no? Pero ang ibig ko sabihin is yung pagkakaroon mo ng effective na pamumuhay na kung saan sa pagkakaroon mo ng mabuting testimonya ay nagbibigay ito ng lalong kredibilidad sa iyong ministeryo. Diba? Or kung ikaw ay nagpipreach or nag-witness sa mga unbelievers, naniniwala sila sa sinasabi mo. Dahil ikaw mismo nakikita sa iyo yung mga ebidensya ng isang tunay na binago. So kaya ang mga kasuotang bago na iyon ay ang ating dapat na isaalang-alang. So tandaan natin, no? At di lang yun. Kaya mababasa natin dito naman sa kasunod, sa verse 13, basahin po natin, sabi po dito, bearing with one another. If one has complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. And then sa verse 14, ang sabi, and above all this, take note po yung salitang above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. So, kaya dito maintindihan natin yung pagkakaisa at karunungang bunga ng pag-ibig ni Kristo. Kapag naisusuot ang tamang pagkakilanlan o identity, pag-ibig ang dapat isuot higit sa lahat. Ang bunga nito ay kapayapaan at pagkakaisa. So, maaring kayo, alam ko, dito sa church nyo, wala naman pong perfect church, di ba? May mga churches na maaring may mga hindi pagkakaintindihan. May mga member na maaring nagkakaroon sila ng mga hidwaan or mga pag-aaway. Pero ano po ba yung pwedeng magpanatili sa pagkakaisa at kapayapaan sa isang church? Alam po natin yun. Ito yung pag-ibig. Kaya sa verse 13, ibinigay ang application ng huwarang mapanubos o yung redemptive, yung example po ng redemptive work ni Christ bilang halimbawa ng pagpapatawad sa kasalanan ng kapatid or yung overlooking sa mga personal offenses.
Pagkatapos ay sinabi, higit sa lahat ng ito, isuot ang pag-ibig ni Kristo, ang pangunahing dahilan na nagbibigay kakayahan sa mananampalataya na mahalin ang Diyos. Ang magmahalan bilang magkakapatid. So kaya we understand, no, na hindi natin magagawang magmahal kung di muna natin naranasang mahalin. So, lahat naman tayo na-appreciate natin yung pagmamahal ni Kristo. Kaya yung mga Kristiyano, ako naniniwala, marunong talaga silang magmahal. Alam nila yung ibig sabihin ng pag-ibig. At sa kabila ng ating mga kakulangan at imperfection bilang church at pamilya ng Diyos, at ang kanyang bayan or people of God ay tinawag sa pagkakaisa sa pananampalataya bilang bunga ng pagsusuot ng kanilang new identity at pagsasabuhay ng mga Kristiyanong virtue na nagpapakita ng pagiging tulad ni Kristo. So kaya, sabi po ni Reformation Study Bible, ang pagtitiyaga at pagpapatawad at pag-ibig ng Kristiyano ay malinaw na ipinapakita sa halimbawa ng gawaing mapanubos ni Kristo. Tinagalog ko lang po yung mga quotes. So yung redemptive work ni Christ. Kaya ang gawaing mapanubos ni Kristo ang huwara ng ating ugali at pamumuhay. So siya yung ating sinusundan. Kaya nga sabi po dyan, kung paano tayo ay napatawad, matuto rin po tayong magpatawad sa ating mga kapatid. So kaya ang pag-ibig na tinutukoy dito ay ang pag-ibig ng ating natutunan kay Kristo. Wala tayong ibang uri ng pag-ibig na dapat tularan, kundi yung nasa Kanya. Siya ang huwaran at pinagmumulan ng halimbawa at kapangyarihan ng ating pag-ibig, which is yung agape. So, ang agape is the love of choice, referring not to an emotional affection or physical attraction or familial bond, but to respect, devotion, affection that leads to willing, self-sacrificial service. So, sabi po yan ni John MacArthur, nagagawa nating magmahal sapagkat siya yung unang nagmahal sa atin. Gaya nga nasabi ko nga kanina. So, kaya ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang nagturo sa atin kung ano ang tunay na pag-ibig at nagbibigay lakas sa atin sa pagsunod natin sa Kanya. So kaya if ever na naiisip mong tamarin sa buhay mo bilang Kristiyano or hindi ka makasunod sa mga bagay na pinag-uutos ng Diyos, the very thing na dapat mong gawin ay alalahanin mo yung pagmamahal niya. Kaya nakakalungkot lang, no? Na sa ating kapanahunan, napakaraming misconception sa salitang pag-ibig. Ito ay laging nauugnay lamang sa pakiramdam or sa romantikong affection. Subalit wala ang tunay na kaalaman sa substance at nature nito. Tandaan natin, the very nature and character ng Diyos ay ang magmahal. Kaya nga, yan po yung mababasa natin sa 1 John chapter 4 verse 7. Na hindi yung mga taong kumikilala sa Diyos ay naiintindihan nila kung sino ang Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ito yung tanong, mga kapatid. Ibang na-appreciate ang pag-ibig ng Diyos, maging ang mabuting balita ni Kristo. Ito ba ay nagdudulot sa iyo ng delight at kalakasan na sumunod at magbigay luwalhati sa Kanya? Prioridad mo ba ang pagkakasundo? Prioridad mo ba ang kapayapaan at ang pagkakaisa sa simbahan? Buhat sa pagmamahal ni Kristo at maging ng mga kapatid sa iyo. So, bilang panghuling puntos, makikita ho natin dito sa verse 16 to 17 naman, yung mga gawang inudyukan ni Kristo. So, kaya dito mababasa ho natin, no, na let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Verse 17, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So itinuturo ni Pablo na ang salita ng Diyos ay manahan ng sagana sa atin. At anumang ating gawin ay ating gawin para sa pangalan ni Kristo. So, alam natin, no, na ang salita ng Diyos ang final authority sa mga believers, sa kanilang pananampalataya at pamumuhay. Ito ay authoritative
inspired and infallible. Ginagamit ito sa pagtuturo at pagsaway sa mali, at dapat isabuhay ng mga nakikinig at ng pamilya ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang mensaheng itinuturo at sentro ng salita ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa ebanghelyo o ang gospel na nananahan ng sagana sa lahat ng tunay na mananampalataya. So kaya maunawaan po natin na yung mga bagay na nababasa natin sa salita ng Diyos, ito po dapat yung lagi nating pinagbubulay-bulayan. At lagi tayong possess nito. So, ibig kong sabihin sa possess, lagi tayong puno nito. Kaya nga yung sinabi ni Apostol Pablo rito, that let the word of Christ dwell in you richly. So, dapat tayong pasakop sa hinihingi ng mensahe ng Kristyanismo at unong ebanghelyo. At hayaang ito'y malalim na maitanim sa ating kalooban upang ito ang maghari at magkontrol sa lahat ng ating pag-iisip. And dito sa verse 17, makikita ho natin na mga mananampalataya ay mga kinatawan ng Diyos. At ang pamumuhay sa dating paraan or way of life ay hindi nagbibigay karangalan sa Kanya. At sa bawat mananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, ay dapat maunawaan na hindi na sila nabubuhay para sa sarili, kundi ayon na sa kanilang bagong pagkakakilanlan. Hindi na ayon sa makasalanang pagnanasa or to their remaining sins. Kaya mga kapatid, pag mga Kristiyano ay lubos na nasa ilalim ng impluwensya ng salita ng Diyos, ginagamit nila ang karunungan nito upang magturo at magpaalala sa isa't isa. So naalala ko lang, no? Meron kaming subject na Christian counseling sa GMA, and the definition ng Christian counseling ay ito. Christian counseling is that action or process in which a concerned believer or a group of believers lovingly confronts and scripturally instructs a sinning or suffering fellow believer for the purpose of effecting God-glorifying change. Tandaan nyo, hindi tayo psychologists, hindi ho tayo psychiatrists. Di ba? Ang payo nila, makinig ka lang. Pakinggan mo lang yung nagsasalita. Hindi ho tayo ganun. Oo, tama po yung nakikinig para po maintindihan nyo yung case, maintindihan yung problem nila. Pero tayo bilang Kristiyano, meron tayong sasabihin sa kanila. And ito yung mabuting balita ni Kristo. At ito ho yung salita ng Diyos. And then maintindihan din natin kung bakit binanggit yung psalms, hymns, and spiritual song. Kasi nung panahon nila, tandaan nyo, wala pa naman po kasing Bible. Wala pa po silang New Testament. May Old Testament, pero wala pang New Testament. Kaya ako naman yung mga bagay na sinabi ni Jesus Christ, kinakabisado nila at yun po yung mga bagay na tinuturo nila sa iba. And then, yung iba ay ginagawa ho nilang kanta. Di ba nga? Kaya nga may mga, even sa panahon natin, may nag-a-apply nun, yung mga psalter, and then yung mga hymns na saturated ng word, ng theology. So, at yung mga songs na kinocompose na nagaling sa salita ng Diyos. Yun ay pamamaraan para mapaalalahanan yung mga Kristiyano tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya ito po yung punto, mga kapatid. Ang salita ni Kristo at ang ating affection dito ay hindi lamang may personal na kapakinabangan. Tandaan natin, pinag-uusapan dito sa part na to ay pinag-uusapan na rito yung mga bagay na personal sa mga Kristiyano. Pero tandaan ho natin, hindi lamang po para sa personal natin yung salita ng Diyos. Ito ay para din sa kapakinabangan ng ibang tao. At higit sa lahat, ay para maluwalhati si Kristo. Kaya ang ating kagustuhan at pagsisikap na magbigay luwalhati sa Diyos bilang kanyang mabuting representative ay nagpapakilala na seryoso tayo sa ating pagsamba at ang ating layunin pati sa ating misyon. Wala nang ibang kasing ganda at nagbibigay kasiyahan sa isang tunay na Kristiyano na bigyan niya ng kaluguran ng Diyos sa anuman ang kanyang ginagawa. So kaya nga we understand, no? Yung pagiging representative ni Kristo sa mundong ito, nawa ay magbigay tayo ng glory sa Panginoon. Kaya nga 1 Corinthians 10:31, sabi ni Apostol Pablo, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Imagine, sa simple na lang na umiinom or kumakain ka. So, magbigay ka ng luwalhati sa Diyos. So, kaya
Ito po yung tanong. Does the word of Christ, no, sa atin richly dwells in you? Talaga bang, lagi ka bang puno talaga ng salita ng Diyos? Lagi bang nasa isipan mo yung salita ng Diyos? Lagi ba talagang namumuhay ka ayon sa salita ng Diyos? And have you given your life, no? Binigay niyo na po ba yung sarili niyo sa salita ng Diyos? At nilanais niyo na laging lumago at may pamuhay ang lahat ng ito. At hindi lang yon, kundi maituro niyo din sa iba. Tandaan niyo, hindi niyo pwedeng ituro yung bagay na hindi niyo naman alam. At hindi niyo rin naman pwedeng ituro sa ibang tao, hindi niyo effective na maituturo yung bagay na hindi niyo naman ina-apply. Kaya ako naniniwala sa lahat ng ginagawa natin na to, pinaka-motivation natin ay yung magkaroon tayo ng gratitude. Tandaan natin, let us remember that gratitude opens hearts to God's peace and enables us to put on love. Gratitude is from our thankful hearts that seeks to worship God. Kaya dito, may mababasa ho tayo sa instruction ni Apostol Pablo that giving thanks to God the Father through Him. At bilang pagtatapos, makita natin sa lahat ng ito, no, na ilalagay natin sa ating mga sarili. Makita natin na hindi natin ito magagawa or hindi natin magagawa yung mga virtues na ito sa sarili nating kakayanan. Kundi patuloy at patuloy talaga tayong titingin at aasa, walang iba, kundi kay Kristo. So bilang pagtatapos, may final challenge. Sabi po ni B.B. Warfield sa kanyang aklat, alalahanin natin na tayo ay hindi na sa ating sarili, kundi kay Kristo na. Sapagkat tayo'y binili na ng halaga ng kanyang mahalagang dugo. Kaya't mula ngayon, tayo'y nabubuhay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. At para sa Kanya na Kanyang mga nilalang sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila. Mawala nawa sa ating paningin ang lahat ng pag-iisip tungkol sa ating dignidad, pag-aari at karapatan kapag ang paglilingkod kay Kristo ang tumatawag sa atin. Maghari nawa sa atin ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo, na bagamat siya'y Diyos at hindi inuna ang kanyang sarili, kundi nag-anyong alipin at nagpakababa, masunurin hanggang kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Sa gantong pag-iisip, saan pa hahantong ang kawalan ng pagkamakasarili. So kaya, tandaan ho natin mga kapatid, na hindi tayo makasarili. Walang Kristiyanong makasarili. Ang iniisip nila ay yung kapakanan ng ibang tao. So, sa mga bagay na ito na sinusuot natin, no, na virtues, tandaan natin, hindi lang ito para sa ating mga sarili. Ito ay para din sa iba. At hindi lang yun, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sige, tayong lahat ay manalangin. Salamat o Diyos sa hapong ito na kami ay inyong tinuruan mula sa inyong mga salita. Alam po namin na biyaya lamang ninyo ang kailangan namin sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Alam po namin, O Diyos, na mga virtues na ito ay mahirap i-apply kung sa aming sariling kakayanan. Pero naniniwala kami na sa tuwing isinusuot namin yung mga bagay na ito, kung paano meron kaming mga inalis na sa aming mga sarili, may mga bagay kaming inaalis at meron kaming dapat isuotin. At ito yung mga bagay na sinusuot namin at kami naniniwala sa mga pagsuot namin ng mga bagay na ito, ng mga virtues na ito, ito ay sa kapakinabangan din naman ng iba at ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya masalamat at pinagkakatiwala ho namin sa inyo ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. So, yun lamang po.